Hello mga kapatid, glory to God. So andito na naman po tayo para mag-share ng salita ng Panginoon. Ang mga banal na kasulatan mula sa ating Biblia. So dahil wala po akong Biblia, nasa Google lang po ako at sinesearch ko po yung sinishare ko po na Word of God na siya po yung dapat nating isabuhay. So ang i-share ko po sa inyo yung mga tithes and offering, mga kapatid. Dahil marami pong nagtatanong ano ba yung tithes at ano ba yung offering. Bakit magkahiwalay pa? At meron pa po siya ng first fruit, pero tsaka ko na po sasabihin yung first fruit. Ito na lang po munang tithes and offering. So ang tithes po ay yung pong 10% ng ating kinikita sa ating paghahanap buhay. Like po kung tayo po ay kumita ng 10,000, so meron po tayong 10% doon na ating pong ibibigay sa Panginoon, at yung po ay sa 10% po ay 1,000 po yung ating ibibigay. At pagkatapos po mga kapatid, ay yun din pong mga Thanksgiving, like love give, TV, radyo, at kung ano-ano pa pong mga offering. Dahil po sa aking natutunan sa Jesus is Our Shield, na dahil po sa pagbibigay ay marami pong testimony na talaga pong sila po ay pinalaya, pinagaling, pinasagana dahil po dito sa tithes and offering, mga kapatid. At syempre kailangan po nating humingi ng tawad at magpatawad, mga kapatid. Ito po yung mga napaka-importante na gagawin natin sa ating buhay upang makasama natin ang ating Panginoon. Isuko po natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon na siya po ay pumasok sa ating puso. Ibigay po natin ang lahat sa Kanya. Isuko po natin sa Kanya ang lahat. Ibigay po natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. Pagka po nangyari yun, mga kapatid, kayo na po mismo yung magbibigay ng kusa na hindi nyo na po kailangan sabihan pa. Pagka po natutunan nyo po ang bagay na ito, napakarami pong ibibigay ng Panginoon sa atin. So basahin po natin itong Malakay chapter 3 verse 8 hanggang 10. Magandang balita Biblia. Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. So ang sinasabi po dito, tama raw po ba na pagnakawan natin ang Diyos? So bakit nasabi po dito na pagnakawan ang Diyos, pinagnakawan natin ang Diyos? Dahil nga po doon sa mga hindi nakakaalam, ang ating pong 10% na kinikita sa ating paghahanap buhay ay kailangan po nating ibigay sa Diyos. Ngunit hindi po ito na ipapaliwanag ng maayos sa ibang mga fellowship or mga ibang religion. Oo nga po sinasabi, pero ang akala lang po natin ay basta lang po tayo mag-offering at kung magkano lang po yung ibigay natin na nanggagaling sa puso natin. So hindi po, kailangan po yung pong ating tithes ay kailangan po ibigay natin upang hindi natin po pinagnanakawan ang Panginoon. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako, yun po ang sinasabi, sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. So tingnan po natin dito, akala po natin na tayo po ay sumisimba or tayo po ay nananalangin, ay ito po ay sapat na, mga kapatid. Ito po ay meron po tayong tungkulin na dapat nating gampanan, na ibigay po natin sa Panginoon yung karapat-dapat sa Panginoon upang maging kabahagi tayo sa pagtustos kung ano man po yung pangailangan ng ating mga simbahan or ating pong mga religion, na meron pong sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang
tugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So, ang sinasabi dito, upang matugunan ang aking tahanan. So, ang sinasabi po dito, yung pong mga charts na may mga pangangailangan po, ay ito po ay ginagamit bilang makapagligtas po ng maraming kaluluwa, mga kapatid. Subukin ninyo ako ng bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang bintanang langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, sinasabi po dito, subukan daw po natin ang Panginoon upang ibigay sa atin ang masaganang pagpapala. Bubuksan daw po ang langit upang tayo'y pagpalain, mga kapatid. Alam niyo po, nung ako po ay nakapakinig ng mga salita ni Tatay Renato Apostol, talaga namang pong mabubuksan po talaga ng tuluyan yung po yung mga puso, ang mga isip nyo sa mga bagay nito, yung pagsunod po sa Panginoon, mga kapatid. Grabe po yung mga turo't aral dito na talaga naman pong malalaman nyo po yung katotohanan kung ano po ang mga pinag-uutos ng ating Panginoon. So, sinasabi din po dito sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. So, sinasabi po, mga kapatid, na pag po tayo ay nagbigay, ay ito po ay ibabalik ng Panginoon sa atin ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang ating makakamit. So, dito po ay ito po yung mga kasabihan, di ba? Pag tayo po yung nagbigay, tayo po ay tatanggap din. So, mas maganda po na tayo po ay nagbibigay kaysa tayo po ang tumatanggap. Dito po, inaano ng Panginoon na matuto po tayong magbigay. Huwag po tayong magmadamot. Dahil po ang nagiging madamot ay ito po ay pagkakaitan din po ng ating Panginoon. So, mga kapatid, sana po mabuksan po yung puso't isipan natin pagdating po sa mga tithes and offering. Huwag po tayong magdamot sa Panginoon, dahil ito pong ating mga ibinibigay ay upang makapagligtas po tayo ng maraming kaluluwa. Mga kaluluwa na nangangailangan po ng salita ng Panginoon, na kailangang mabuksan po yung puso't isipan natin, na lagi nga pong sinasabi na malapit na pong dumating ang ating Panginoon, mga kapatid. Bakit po ako naandito? Upang i-share po ang salita ng Panginoon, na dati po akong makasalanan, dati po akong madumi. Dahil binago nga po ako ng Panginoon. Alam niyo po, natutuwa rin po ako sa ang dami ko pong nakikita na hindi po sila mga pastor, hindi po sila naglilingkod sa mga simbahan, ngunit sila po ay share din po ng mga word of God, dahil nga po nabaptis sila ng God Holy Spirit, na isinuko po ang buong buhay, sarili po sa ating Panginoon nung natagpuan po ang Panginoon. Ganon din po ang nangyari sa akin. And the one time na hindi ko po makakalimutan, June 14 po yung birthday pa po ng nanay ko. And i-scroll lang po ako sa Facebook, nakita ko po yung Jesus is our shield. So, grabe po yung mga turot aral doon. Talaga naman pong nung time na yun, humahagulhol po ako. Kahit nakikita po ako ng mga alaga ko, bakit daw ako umiiyak? Grabe po yung bumalot sa akin na presensya ng Panginoon, mga kapatid. At yun po, simula po noon, araw-araw, hanggang ngayon po, hindi pwedeng hindi ako makikinig ng salita ng Panginoon. Pinakamababa na po yung 3 hours na pinapakinggan ko po. Pinakamababa na po yun. Hindi na po ako nakukontento, mga kapatid, hanggat hindi po ako nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Nagsasearch po ako ng mga word of God, kung ano po yung pwede kong i-share po sa inyo na aking natutunan, ay ito po ay aking binabasa ulit at aking pong sinishare sa inyo, mga kapatid. Lapit na po tayo, kapatid, sa ating Panginoon. Nag-aantay lang po siya na makabuti po ng ating Panginoon, mapagmahal, hindi po tayo husgahan kahit gaano pa po tayo kadumi. Mabuti pa nga po ang Panginoon mapagpatawad, pero ang tao po ay hindi po basta-basta nagpapatawad, kung lalo't hindi po siya nilukuban ng banal na espiritu.
ay hindi po talaga siya magpapatawad. Ngunit pagkasama po natin ang Panginoon, kahit tayo po ay nagagalit na, kahit tayo po ay gusto na nating magalit or gumante sa mga nananakit sa atin, ay hindi po natin magagawa, mga kapatid, dahil nasa atin po ang Panginoon, na andito po sa puso natin. Dito po nananahan ang Panginoon sa ating puso. Kaya kapatid, lapit na, inaantay lang po tayo. Ngayon po ay tayo nasa mga huling araw na, kaya po magsama-sama po tayong manalangin para po sa kaligtasan ng bawat isa. Mag-rapture man po ngayon, hindi ka matatakot dahil kukunin ka ng Panginoon. At yung mga hindi nananalig sa Panginoon ay maiiwan at mararanasan nila ang mga dilubyo na nakalaan para po sa kanila. So, yun lang po mga kapatid, and I hope po na nakatulong po ulit ang salita ng Panginoon sa inyo, na nawa po mabuksan po ang ating mga puso't isipan. Pero gusto ko po rin i-share sa inyo na natutuwa po ako na ang dami po na nag-share ng mga word of God, na gusto ko rin pong mag-share sa mga karsada, sa mga jeep, and alam niyo po yun, i-share yung ating salita ng Panginoon na kailangan pong hindi natin ikinahihiya. Ang sabi nga po ng iba, bakit daw po nag-share ng salita ng Panginoon, eh hindi naman daw po tinawag. No, hindi po yun ang basihan. Ang basihan po ay kung ikaw po ay nabaptize na ulit ng God Holy Spirit, ang sinasabing born again, na pinanganak ka ulit ng Panginoon bilang anak ng Panginoon. Hindi po yung pagkasilang natin na tayo po ay sanggol. No po, hindi po yun. Kung hindi tayo po ay na-born again ng banal na Espiritu, ng God Holy Spirit, yun po ang tinatawag na anak ng Diyos. Ngunit kung hindi nyo pa po ito natatagpuan, ay hindi nyo po mararamdaman na kayo po ay anak ng Diyos. Oo nga po, sasabihin nyo, kilala nyo po ang Panginoon sa papaanong paraan, mga kapatid. Kaya lapit na mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo sa tamang tao, sa tamang turo sa Jesus is our shield. Dito lang po nabuksan yung turo ko. Hindi ka lang po pagagalingin, hindi ka lang payayamanin, hindi ka lang palalayain, hindi lamang makakaramdam ng ginhawaan sa buhay kung hindi mapupuno ka ng presensya ng Panginoon at talagang babaguhin ang lahat sa iyo, 10 ng iyong mga mahal sa buhay, sa ika-4 na bahagi ng iyong buhay, mga kapatid. Kaya go na, lapit na, obey God, obey God. Thank you po, praise God, hallelujah. Nawa po, Panginoon, ang video to ay mapanood ng maraming tao upang mabuksan ang mga puso't isipan nila. Alam ko po, Lord God, na napakabuti niyo po kung paano niyo po ginawa sa akin na maging born again ako bilang anak mo. Gawin mo rin po sa kanila, Panginoon. Alam ko po na kayang-kaya niyo po itong gawin, Panginoon, para po sa kanila. Hallelujah. Praise God. Thank you. Thank you. I love you, Lord. I love you, Lord. Amen.